tuloy-tuloy po tayong bumabalanse at paminsan-minsan nagmamarites. Dito po sa memo, ayan, formal nang ikinasa sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos magsimula na mag-convene ang chamber bilang isang impeachment court. Sila po ay nagsuot na ng costume nila, diba? Akala ko magwiwig Graduate? Akala ko mag-graduate na Parang eh. mag-graduate sila, no? Kasunod po nito, i-issuehan na rin si VP Sara ng writ of summons para tumugon sa mga reklamong nakapaloob sa articles of impeachment laban sa kanya. Pero hindi ba, sabi nila, na it is her choice to appear or not appear? Oo, hindi siya requirement. Hindi siya requirement. Okay. Pero kung tingin ng mga abogado niya makakatulong, di ilabas siya. Pero baka makasira pa, wag na. Correct. Hindi ba Oo. that's, sabi nga, last line of defense in any court trial, na paupuin mo to put the accused on the stand. Yan naman ay ayon sa lahat ng pelikulang aking napanood. Sa Netflix, Senetflix. Hindi ko, Senetflix? Oo. Okay. Ibig sabihin, kailangan nang sagutin daw ng bise ang mga paratang na betrayal of public trust, Correct. graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at iba pang high crimes. Ano ba itong 10 araw? May Willard? 10 calendar days siya para sumagot doon sa articles of impeachment. At pagkatapos yan, maaari pang sumagot ang mga prosecutors. Pero kapag hindi na raw siya sumagot, pwede nang dumiretso daw sa trial. Ganon. So, yon ang hindi ko masyadong maintindihan. Nakapreno ba sila ngayon habang hinihintay ang sagot ni VP Sara? O tuloy-tuloy lang sila? Kasi ang dami nilang kailangan gawin. Ang daming trabaho maliban sa impeachment trial, di ba? So, ang tanong, sasagot kaya ang kampo ni VP Sara? Ano ang sagot? Tuloy-tuloy ba o pepreno ang Senado? Makakasama po natin ngayon isang miyembro ng prosecution team mula sa House of Representatives. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kasi kung kaming dalawa lang ni Willard, hindi namin alam ang sagot doon sa tanong. Welcome to Memo, Representative Terry. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. So, pwede pa po kayong magsalita kasi po ang mga senator judges, hindi na daw sila pwede magsalita. Pwede pa rin kami magsalita except on the merits po of the case. No? But of course, we can still speak on the general process of the impeachment at this point. Ayon, okay. Ayun, pwede natin itanong kay Congressman Terry yung 10 days na ibinibigay kay VP Sara para makapagkomento. Ano ang inaasahan yung isasagot ni VP Sara dito? Ang expectation ho natin, I think the answer would be more substantial than what she had submitted to the House Committee on Justice. No? So I think she will still raise constitutional and jurisdictional questions on the impeachment proceeding. And tingin ko, sasagutin na po point per point yung po mga articles of impeachment. Okay, so, okay, I'm a little confused. They have convened and the trial will go on despite Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Tama po yun. So yesterday, nag-convene na po formally yung pong Senado. So ito pong bahagi pong ito, yung pong palitan po ng mga pleadings, answer and reply. After which, magkakaroon na po ng pre-trial and then the trial proper will commence. Okay, do So they... around mga June po ang pinag-usapan natin. I'm sorry? Around mga June po ang amin po June. expected time frame of the trial proper po. Oh, okay. All right, so they will be in regular business and not on the trial until Vice President Sara Duterte responds? Tama po yun. Ang expectation ho natin, they will be convening the Senate Impeachment Court again when she responds after 10 days from receipt of the notice and then after we reply. 5 days ano po, Kong Terry? 5 days po from notice of the answer of the Vice President. Okay, historically, is this regular or are they being too nice about it? Or giving the Vice President extra time or giving themselves extra time to study everything? Hindi naman po. I think yan na po yung nakatakda po sa Senate Rules on Impeachment. Hindi naman ho ata
nagbago substantially, no? Yung pong rules po nila, no? So, I think that has been the process ever since, including yung pong corona impeachment trial. Ayun, okay. So pag sinabi palang forthwith or agad-agad, ito yung commencement, yung pagsisimula, yung pagsuot nila ng costume. But the actual work is going on behind in the background, and then medyo Hunyo pa talagang magsisimula ng presentasyon po ng mga ebidensya. Tama po yun. Actually, yung pong convening po kahapon and ito pong inabot po na issuance of summons, this never happened before, no? In the last impeachment proceeding against the Vice President. Kaya nga, nagpapasalamat po talaga kami sa Senado that they had in fact convened yesterday, no? So talagang they delivered on the commitment to convene the Senate Impeachment Court forthwith or in Filipino, agad-agad. Kung Terry, paano ho naghahanda ang team of prosecutors? Nag-assign na ho ba kayo ng mga articles na kumbaga ilalahad? Tama po yun. As early as the election of the prosecutors po, naghahandaan na po yung mga pagpupulong po. Halos araw-araw na po at naghatian na po ng mga grounds, no? Yung pong mga prosecution. So, pinakamabigat naman po kasi talaga doon in terms of volume and witnesses, yung pong unexplained wealth. So, marami pong mga nakatakda pong mga prosecutors doon po sa bagay po na yan. At doon sa iba pang mga grounds na meron po tayo. Yun ho ba ang inyong uunahin na i-present, sir? Yung article concerning the unexplained wealth? We will still have to decide po yung pong order, no, nung presentation. Pero I think we will be focusing on the threats and unexplained wealth of the Vice President. I see. Okay, so right now, ang nangyayari po ay nagmi-meeting po kayo ng prosecution team in preparation for the actual presentation of evidence. Tama po yun. At syempre, nagpipinal din po tayo ng mga dagdag pang mga ebidensya na ilalatag din po. Basically, it's the same set of evidence naman po that the public had seen in the House Committee on Justice proceedings. Except lang po yung pong mga evidence that can only be presented during trial itself. No? Katulad po nung unsealing po ng BIR box at nung pong mga bank accounts ng ating pong pangalawang Pangulo. So yung kampo po ni Vice President, hindi po niya pwedeng makita. Hindi ba meron diyang tinatawag na discovery? Kung meron pong mga ihahabol na mga bago ninyong matutuklas na ebidensya, don't they deserve to see ahead of time? Of course, they do po. So during the course of that pre-trial, diyan po maglalatag ng iba pa hong mga dagdag na ebidensya. Diyan din po magkakaroon ng pagpapasya yung dalawang partido kung alin po doon sa mga ebidensya at dokumento yung hindi na po pagdedebatihan. At kung alin po yung mga ebidensya na pagdedebatihan po during the course of trial. So pwede pa pong maghabol talaga ng ebidensya in the course of? Pwede ho. Kasi yung pong defense naman po will still present their own set of evidence. Di ba? Right. So that all of these things will be discussed and resolved po during pre-trial. Ayun. So kung kayo po ang abogado ni Vice President Sara, would you recommend that she appears during the trial? We will leave it to the defense po to make that determination. Ano po ang I tingin think ninyo? May prediction po ba kayo? Sisipot po ba siya o hindi? I don't have feelings or a prediction on it. We will leave it to her actually to make that determination kung makakatulong po o hindi po makakatulong. Yung pong kanya pong pagsipot sa trial po. Meron akong iniisip, Willard, dati pa, no? Ito po, hindi po ba kayo medyo worried or concerned na iba na po ngayon ang komposisyon ng mayorya dito po sa Senado? Hindi naman po. Kasi ang totoo naman po, irrespective of the Senate leadership, we are still talking about the same set po of senator judges. Ano? So ultimately, the prosecution and the defense will still have to convince each and every senator judge whether to convict or to acquit the Vice President. So
yung po nga pagpapalit po ng liderato, it is for the Senate to make that determination. Kami naman ho, we're just focused on presenting the evidence to the Senate Impeachment Court and to the public. Does the Senate President have the power to delay, to suspend proceedings pagdating po sa impeachment trial? Yun po nga suspending and delaying po. I don't think the presiding officer who is the Senate President will do so. No? Pero syempre, meron ho talaga nga kapangyarihan yan during the course of the proceedings. No? So the presiding officer will decide on the various motions of each party at siya ho talaga yung magpapadaloy po ng trial proper. No? So mataas naman ho yung paggalang ho namin kay Senate President Alan Peter Cayetano na he will not, at siya naman ho din mismo, that he will not stand in the way dito po sa mga delays at iba pang mga supposed concerns nung pong handling ng trial. In fact, he delivered on his commitment to convene in the soonest time the Senate Impeachment Court. Kung Terry, how about the scenario na baka may senator judge na mag-move para i-dismiss itong impeachment complaint laban sa bise kapag natanggap na nila ang sagot ng pangalawang Pangulo at pati ng reply ninyo? Baka at one point ay may magmosyon na I move to dismiss the articles of impeachment. Pinaghahandaan nyo rin ho ba ang ganitong klaseng posibilidad? Well, pinaghahandaan naman ho namin lahat ng mga posibilidad. Pero alam po ninyo, kung yan pong bagay na yan will be raised, that should have been raised already at the soonest time. So ang expectation ho talaga namin ay irrespective of the answer and our reply, talagang magtutuloy po towards trial and a decision by the Senate Impeachment Court, whether to convict or to acquit the Vice President. So, tingin ko po, we are way past yung pong any motions to dismiss this entirety of proceedings. So, that is something that we are thankful for to the Senate for. So, yan po. Kasi parang Willard Oo. Sinubukan na yan dati, di ba? Oo, pero mukhang hindi natatanggapin yata ng tao kung bubuelta pa sila ng ganyan because substance and form have already been established long before. Tapos yung agad-agad at saka yung forthwith, pinag-awayan na, na-resolve na rin yon. At ayun na nga, nagsimula na nga sila kahapon. So ano naman ang magiging basihan, di ba? Para ano ba ang tawag doon? Ibasura. Ibasura yung mga papeles na gano'n. Kasi yung mga malilikot ng isip, gaya po natin, nagsususpetsa, bakit biglang nag-iba ang interpretasyon dun sa forthwith? Agad-agad, di gaya noong una, dinidribble, dinidelay. Tsaka hindi yun, hindi natin pwedeng hindi pansinin yung pagbibilang ng mga senador kung ilan ang mayorya, ilan ang minority. So Congressman Ridon, kayo po ba nagbibilang din? Because in the end, they say that evidence is secondary to political survival. I don't think it is within our province to count the votes. The focus of the House Prosecution Panel is to basically just present the evidence to the Senate Impeachment Court in the best way that we can, based only on truth and based on the documents that we will present. So, yung pong bagay po nung whether or not there is a leadership change or there will be plans to change the leadership, I think it is best for the senators themselves to make that determination. Ayan, okay. So ano po ang timeline ninyo, sir? What do you think? Is this going to take long? Gaano katagal po this entire process before conviction or acquittal? Well, yung pong Senate Impeachment Court daw po will make their own calendar. Together, the majority and minority will jointly decide that. Pero ang expectation po namin, I think a month or 2 months po yung magiging kabuuan po ng trial proper. So I think the entirety of June and July, yan po ang pag-uusapan lang po. Trial na po yan. Naku, panahon ng bagyo. Oo, at SONA. Bago mag-SONA. Marami pong salamat sa inyong oras, Bicol Saro Representative Terry Ridon. May God be with you, sir. Baya con Dios. Maraming salamat po. Magandang umaga.